Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano bayaran ang inyong police clearance online gamit ang inyong GCash account. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So bago tayo pwedeng magbayad, make sure na meron na kayong account sa PNP website. So by the way guys, kung wala pa kayong account, may video na po akong ginawa kung paano mag-register sa PNP website. Panoorin nyo na lang po. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap. So para makapagbayad tayo, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang PNP clearance. At pagkatapos hanapin at i-click lang natin itong National Police Clearance System under ng pnpclearance.ph. So ito po yon. And then mapupunta tayo dito sa National Police Clearance System. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat meron na kayong account na nagawa or dapat nakapag-register na kayo para diretso na lang kayo. Pero kung hindi pa kayo nakagawa guys, click nyo na lang itong register. Pero kung meron na, click nyo na lang itong login. At may makikita po tayong ganito, let's confirm you are a human. So dito i-click lang natin itong begin. And then may makikita po tayong ganito. So may nakalagay naman sa taas, choose all the clocks. So hanapin natin yung mga clocks dito. So i-click nyo na lang po lahat ng mga clocks or kung ano pang pinapahanap sa inyo. So kagaya niya, na-click ko na lahat yung mga relo dito. So kung okay na, i-click nyo na po itong confirm. And then may makikita kayong success. So antay-antayin nyo na lang may ilang segundo at mapupunta na po kayo dito. At dahil sa meron na tayong account, dahil nakapag-register na tayo sa PNP website, so may makikita na tayong ganito. So dito kailangan nating mag-login. So ilagay lang natin yung email address natin at yung password na ginawa natin. At pagkatapos i-double check nyo na lang at kung okay na lahat at wala namang problema, i-click nyo na po ang sign in. After that, makakapasok na po tayo sa ating account sa PNP. So dito makikita nyo po yung email, yung birthday, yung sex, yung address. So nandito na po lahat, i-double check nyo na lang. Kung may problema, pwede nyo i-click itong edit. So ngayon, dahil gusto nating magbayad sa ating police clearance online gamit ang ating GCash account, kailangan muna nating mag-set ng appointment. So para makapag-set ng appointment, i-click lang natin itong clearance application. So ito po yon. And then maglo-loading po yan ng kaunti, mga ilang segundo. Then pagkatapos mapupunta na tayo dito sa step 1, yung pag-select ng appointment. So dito i-click lang natin tong select purpose. So depende na po yan sa inyo kung ano po yung purpose na pagkuha ninyo ng police clearance, kung general ba or LTO-PF application or social application. So nasa sa inyo na po yan, pero sa akin general yung kinuha ko. Pagkatapos dito naman tayo sa baba sa pag-select ng police station kung saan kayo pinakamalapit at gusto niyong kumuha ng police clearance. So bali hanapin nyo na lang po dyan kung saang police station kayo pinakamalapit, or kung hindi nyo talaga mahanap, pwede nyo namang i-type na lang dito sa taas. At pagkatapos kung nakapili na kayo, dito na tayo sa baba sa pag-select ng petsa kung kailan kayo gustong pumunta doon. So dito, hanapin nyo na lang po kung anong date kayo available at makakapunta kayo doon. So pwede kayong pumili dito kung EM ba or PM kayo pupunta. Nasa sa inyo na po yan. And by the way guys, sa mga nagtatanong paano daw kung hindi sila nakapunta sa date na pina-schedule nila. So pwede pa kayong mag-extend guys hanggang 15 days. So mag-expire po yung appointment ninyo hanggang 15 days. Kung hindi kayo nakapunta kinabukasan or sa petsa na itinakda ninyo, pwede pa kayong bumalik after 15 days. So kagaya niya, nakapili na po ako Friday ng April 11, umaga po ako pupunta. Kaya ito yung pinili ko. So kung okay na, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa step 2, yung pag-select ng payment option. So dito sa baba guys, pwede kayong pumili kung ano yung payment option ninyo. Pero baka nagtataka kayo bakit land bank lang yung nakalagay dito. So kung wala kayong land bank at ibang payment option yung gusto ninyo, so i-click nyo pa rin itong land bank guys. Kasi mamaya pwede nyo naman pong palitan yan. So i-click nyo itong Land Bank of the Philippines. So after nyo maklik ang land bank, automatic pong lalabas yung amount na mababayaran ninyo dito. And take note guys, may nakalagay dito na
kung land bank, yan lang yung mababayaran ninyo. Pero kung ibang mode of payment yung gagamitin ninyo, may charge po siya na 30 pesos. So kung okay na kayo dyan, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa step 3, ang pag-save ng inyong appointment. So make sure guys, i-double check nyo po lahat yung mga nilagay ninyo. And nandito rin yung pala yung sinasabi ko kanina na after 15 days mag-expire yung appointment date ninyo. So kung okay na kayo dyan, dito na tayo sa baba. So dito guys, i-click lang natin tong save appointment. Huwag po itong next kasi hindi kayo makaka-proceed. Ito munang save appointment. At pagkatapos nun, dito sa baba may makikita kayong reference number. So ito po yon. Kung naka-cellphone kayo, so scroll nyo na lang po pakaliwa. So may makikita kayong status pending, tapos dito yung action. So dito sa action guys, may makikita kayong click here to pay for more payment option. So i-click lang po natin to kung gusto ninyong ibang mode of payment yung gagamitin ninyo, kung hindi po Land Bank of the Philippines yung gagamitin ninyo. So i-click nyo na lang po yan. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa transaction details. So nandito po yung amount, tapos yung NPS number, tapos yung name of applicant, police station, tapos date of appointment, tapos yung email address niyo. Tapos dito sa baba guys, may makikita kayong payment mode. So pwede nyo pong i-click itong Land Bank of the Philippines. So dito pwede kayong pumili kung ano yung mode of payment na gagamitin ninyo. Pwedeng cash, GCash, Paymaya, Shopee, pwedeng Asia United Bank, BPI, PS Bank, RCBC, Robinsons Bank at Union Bank. So kayo nang bahalang pumili kung ano yung mode of payment na gagamitin ninyo. Pero sa akin GCash yung gagamitin ko kaya ito yung pipiliin ko. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng CAPTCHA. So dito kung ano yung letra or number na nakikita ninyo dito, yun po yung ilalagay ninyo dito sa Enter the CAPTCHA Challenge. Take note guys, kung maliit or malaki yung letra, dapat yun din po yung ilalagay ninyo. Pero kung hindi nyo mabasa, i-click nyo po itong Refresh CAPTCHA. So kagaya niyan, GW3A7 yung nakikita ko, kaya yun po yung nilagay ko dito. So kung okay na at nalagay nyo na, dito na tayo sa baba, i-click lang natin itong box katabi ng I certify para ma-checkan. At kung may check na, i-click na po natin itong continue. At pagkatapos may makikita kayong ganito, so i-click nyo na lang po itong okay. So dito marami kayong pwedeng pagpilian na mode of payment. Kung sa mobile or electronic device kayo gagamit guys, pwedeng GCash, Paymaya, ShopeePay, GrabPay, Palawan Pay, or QRPH. Pero kung gusto niyo over the counter, pwede nyo i-click ito. So dito pwede kayong pumili 7-Eleven, Cebuana, Robinsons, BDO, Paygo, Possible, EasyPay, Bayad Center, or Palawan. So nasa sa inyo na po yun kung ano yung gagamitin ninyong mode of payment. Pero kagaya ng nasabi ko kanina sa akin GCash, kaya ito yung pipiliin natin, yung GCash. At kung naselect na ninyo ang GCash, so dito sa baba guys may makikita kayong payment details. So nandito yung order number, yung pangalan ninyo, yung product description, tapos yung amount, tapos yung convenience fee na 30 pesos. So yung total na mababayaran ninyo is 180 pesos. So kagaya na sabi ko kanina, kapag Land Bank wala po siyang convenience fee or charge. Pero kung ibang mode of payment, may charge po siya na 30 pesos. Depende na po sa mode of payment na gagamitin ninyo. At kung agree na kayo dyan at okay naman, walang problema, i-click nyo na po itong proceed. At may makikita po kayong ganito, i-click nyo na lang po itong okay. At pagkatapos maglo-loading yan ng kaunti, then madadirect na kayo sa inyong GCash account, i-click nyo na lang po itong open and GCash. At maglo-loading na naman yan ng kaunti, so antay-antayin nyo na lang, then mapupunta na kayo dito, so may nakikita kayong 180 na makakaltas sa GCash account niyo. So i-click nyo na lang po itong pay 180 dito sa baba. At pagkatapos may makikita kayong ganito, so i-click nyo na lang po itong proceed. So ganun lang po kadali guys, makakaltasan na po yung GCash niyo at may makikita na kayong payment result dito. So nandito na yung reference number, yung pangalan niyo, yung email, yung date at time, tapos yung order number, transaction ID, transaction amount, tapos yung product description. So nandito na po lahat guys, ito na po yung screenshot ninyo. Tapos ito yung ipapakita ninyo once pupunta na kayo sa police station.
At may marireceive din kayong email na kagaya nito. So nandito yung transaction number, yung pangalan ninyo, yung order number, date at time. So ganun pa rin, pwede nyo pa rin ipakita ito once napunta kayo doon sa police station. So for example guys, wala kayong email na na-receive at wala din kayong nakita na payment result, wala kayong ganun. So pwede nyo namang i-click dito sa profile ninyo sa police clearance. So i-click nyo na lang itong transaction. So dito makikita nyo naman kung ano yung status. So kaya sa akin kanina pending pa. So ngayon paid na yung nakalagay kasi nakapagbayad na tayo. So bali ganun lang po kadali at kasimple ang pagbabayad sa inyong police clearance online gamit ang inyong GCash account. So take note guys, hindi nyo na kailangan magbayad doon kasi may nakalagay naman dito, we only accept payment through online by clicking the click here to pay button. Over the counter is not allowed. So wala nang over the counter. So kailangan na lang talaga online yung pagbabayad. So pwede kayong magbayad through GCash, Paymaya, credit card, 7-Eleven, debit card, ganyan. Basta online na po yung pagbabayad kasi wala na talagang over the counter na pagbabayad. So online na yung pagbabayad ng police clearance.